Kay Soto, binarat ng Gilas Pilipinas. Totoo kaya ito? Maraming tanong ang nagkalat ngayon sa hindi pagsama ni Kai Soto sa Gilas Pilipinas para sa kasalukuyang FIBA window. Dahil isa siya sa pinakamalaking pangalan sa Philippine basketball at isa sa mga pangunahing inaasahan ng national team, naging malaking usapin ang kanyang pagkawala sa lineup. May mga lumabas na ulat at komento mula sa ilang tagahanga na maaaring may kinalaman ito sa usapin ng humihingi ng malaking offer o pinansyal na kondisyon, habang may iba namang nagsasabing mas malaki ang dahilan ang muling paghabol ni Soto sa pangarap na makalaro sa NBA. Sa mga pahayag mula sa kampo ng Gilas Pilipinas, ang mas malinaw na direksyon ay ang pag-focus ni Soto sa kanyang professional career at sa posibilidad na makakuha muli ng atensyon mula sa mga NBA team. Ayon kay Gilas head coach Tim Cone, naiintindihan nila ang sitwasyon ni Soto at hindi nila nais na hadlangan ang pagkakataon ng batang sentro na ituloy ang kanyang pangarap. Para sa national team program, mahalaga pa rin ang pangmatagalang kinabukasan ng isang manlalaro, lalo na kung ang oportunidad ay maaaring makaapekto sa kanyang career trajectory. Ang issue tungkol sa umano'y malaking offer para maglaro sa Gilas ay naging isa sa mga pinag-usapang dahilan online. May mga nagtanong kung humingi ba umano ang kampo ni Soto ng malaking halaga bago siya sumali sa national team. Ngunit hanggang ngayon, walang opisyal na pahayag mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas, Gilas Pilipinas, o mismong kampo ni Soto na nagpapatunay na pera ang pangunahing dahilan ng kanyang hindi paglalaro. Sa kawalan ng kumpirmadong impormasyon, nananatili itong haka-haka lamang mula sa ilang taga-subaybay ng basketball. Mas malakas naman ang indikasyon na ang NBA ang sentro ng desisyon ni Soto. Matapos ang kanyang mga karanasan sa iba't ibang liga at ang kanyang paglalakbay bilang isang batang Pilipinong manlalaro na naghahangad makapasok sa pinakamalaking basketball league sa mundo, patuloy niyang sinusubukang makahanap ng tamang pagkakataon. Ang kanyang height, skill set, at potensyal ay matagal nang nakakuha ng atensyon, ngunit ang pagpasok at pananatili sa NBA ay nangangailangan ng tamang timing, paghahanda, at oportunidad. Hindi rin may kakailan na naging komplikado ang sitwasyon ni Soto dahil sa mga injury at career decisions sa mga nakaraang taon. Ang isang manlalaro na naghahangad makapasok sa NBA ay kailangang maging maingat sa kanyang kondisyon, workload, at schedule. Ang paglalaro sa isang international competition tulad ng FIBA window ay isang malaking karangalan, ngunit nangangailangan din ito ng physical at mental na paghahanda. Sa ganitong yugto ng kanyang career, maaaring nakita ng kampo ni Soto na mas mahalagang ituon muna ang oras sa kanyang personal na development at paghahanap ng oportunidad sa labas ng bansa. Para sa Gilas Pilipinas, malaking kawalan ang pagkawala ni Soto. Bilang isang 7'3" na sentro, nagbibigay siya ng laki, rebounding, at defensive presence na mahirap hanapin sa isang koponang tulad ng Pilipinas. Sa mga laban kung saan mahalaga ang laki at depensa sa ilalim ng basket, malaking tulong sana ang kanyang presensya. Gayunpaman, nauunawaan din ng coaching staff na ang national team ay bahagi lamang ng mas malaking larawan ng career ng isang atleta. Ang sitwasyon ni Soto ay nagpapakita ng hamon na kinakaharap ng maraming international players na nangangarap makarating sa NBA. Kailangan nilang balansehin ang tungkulin sa kanilang bansa at ang pagkakataong maabot ang pinakamataas na antas ng profesional na basketball. Sa kaso ni Soto, hindi lamang ito tungkol sa isang laro o isang tournament, maaaring ito ay tungkol sa desisyon na makakaapekto sa direksyon ng kanyang buong career. Sa ngayon, walang sapat na ebidensya upang sabihing ang pera ang dahilan ng kanyang pagkawala sa Gilas Pilipinas. Ang mas kapani-pani walang paliwanag ay ang pagpili niyang unahin ng kanyang NBA aspirations at ang paghahanda para sa susunod na yugto ng kanyang basketball journey. Habang umaasa ang mga Pilipino na muling makita siya sa national team jersey, nananatiling bukas ang posibilidad na bumalik siya sa Gilas kapag naging tama ang timing. Sa huli, ang kwento ni Kai Soto ay hindi lamang tungkol sa isang hindi paglaro sa isang FIBA window. Ito ay tungkol sa pangarap, oportunidad, at paghahanap ng tamang landas bilang isang batang manlalaro na patuloy na sumusubok abutin ang pinakamataas na antas ng basketball. Para sa Gilas Pilipinas at sa mga tagahanga nito, ang pinakamahalagang bagay ay ang makita siyang magtagumpay, maging sa international stage o sa pangarap niyang NBA.